Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 17, 2026 at pag-usapan po natin ito pong si Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa kasama po ng iba pa pong mga co-perpetrators nito pong si Rodrigo Duterte diyan po sa kanilang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court for Crimes Against Humanity. Ano po ba ang mga susunod na mangyayari po dito? Kahapon sa press briefing po ng Malacanang through Palace Press Officer Attorney Undersecretary Claire Castro, tinanong po siya kung ano po ang magiging aksyon ng gobyerno in the event na lumabas po ang warrant of arrest ng mga co-perpetrators. Sinabi po doon ni Yusek Claire na ipapatupad po ito alinsunod po sa ating obligasyon sa international community. Katulad po ito ng ginawa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na nang labasan po ng warrant of arrest ng ICC ay idinaan sa International Police Organization or Interpol. Kaya naman ang ating pong gobyerno sa pamamagitan din po ng ating batas, yung Republic Act 9851, ay ipinatupad po ito at doon nga na aresto noong March 11, 2025 si Rodrigo Duterte. Almost a year na po yan mula nung nangyari yan. At eventually, nung maghahating gabi na ay inilipad na po siya papunta po sa kulungan sa Hague, Netherlands. Pakinggan po natin ang balita, kaugnay po niyan mga tol. Naaresto pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso ng nakaraang taon kahit may mga naunang pag-iitang pamahalaan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kahit dumistansya ang palasyo sa ICC. Ang binanggit noon ng Pangulo ay Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Kaya ng pangalanan sa isang dokumento ng ICC bilang kasabwat o co-perpetrator ni Duterte sa kanyang drug war, sila Senador Bongo at Bato de la Rosa. Natanong ang palasyo kung muling makikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ang palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant ay nilalabas ng ICC sa mga pinangalanang kasabwat sa drug war. Sa ngayon wala pa namang warrant of arrest na lumalabas po sa mga ito. Pero yung isa po sa kanila, si Senator Ronald De La Rosa, nagtatago na po since po nung last days ng October 2025 until now. Hindi po ito nagpapakita sa publiko. Kasi nag-ugat po yung kanyang pagtatago sa impormasyon na ibinahagi nito pong si Ombudsman Boying Remulla na meron na daw pong warrant of arrest na siyang nakita. At sinigundahan pa po ito ng profesor na si Richard Haydarian. Bali, dalawang personalidad po rito ang nagsasabi na nakita na nila yung warrant of arrest laban kay Ronald De La Rosa. Pero ang ICC wala naman pong nire-release na impormasyon tungkol po dyan, nor ang ating gobyerno hindi po kinoconfirm kung merong warrant of arrest para po kay Senator Ronald De La Rosa. Meron po kasing prosesong pagdadaanan yan mga tol kung paano nagkakaroon ng warrant of arrest ang mga akusado o suspect diyan po sa International Criminal Court. Ito po ay ipapaliwanag sa atin ng mas maganda, mas malalim ng isa po sa mga magagaling na abogado na accredited po ng ICC, si Attorney Andres. Sa interview po sa kanya ng One News PH, pakinggan po natin at marami po tayong matututunan dito mga tol. 7 days from now, on February 23, former President Rodrigo Duterte's confirmation of charges hearing begins at the ICC. What can we expect? Let's ask ICC-accredited lawyer Gilbert Andres. He is also the common legal representative for the victims in the case. Good evening, Attorney Andres. Good evening, Seth, Sean, and Pauline. Before we go to the confirmation of charges hearing,
if we can discuss the release of that list of co-perpetrators by the ICC, isn't it odd that a list is out before any even charges are made, formal charges? Well, it's not odd, because it's within the prosecutorial discretion of the Office of the Prosecutor to release a lesser redacted version. In fact, this was already filed last July 4 of 2025. So, ang kaibahan lang po, lesser redacted. At ang nakita po natin, yung mga other co-perpetrators together with Mr. Duterte. So, nakita natin yung 8 mga pangalan. So hindi na po bago yan. Dati na-release na, redacted lang. Opo, talagang nakalagay lang doon, redact. Yung pong letters A to H. Okay. And Opo. why naman hindi na siya redacted ngayon? What's the significance? And Kaufman says it's because of the upcoming hearing, confirmation of charges hearing rather. Okay, let's look at the rules and the articles. Bakit ba nire-redact? If there's a harm or a security risk to potential victims and witnesses. By the way, para sa kaalaman po ng lahat, ang mga co-perpetrators po ni Rodrigo Duterte na pinangalanan na dito po sa nilabas na dokumento ng ICC, actually nung nakaraang taon pa nga po yan, pero redacted yon, ibig sabihin nakatakip yung mga pangalan nila, pero nito pong nakaraang mga araw, nilantad na po yung mga pangalan nila. Ang mga co-perpetrators po ay sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, former Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II, former PNP Chief Vicente Danao, former PNP Chief Camilo Cascolan, patay na po siya, former Chief PNP Oscar Albayalde, former NBI Director Dante Giran, and former PIDEA Director Isidro La Peña. Ito pong si former Chief PNP Camilo Cascola, nabubuhay po ngayon yung issue tungkol po sa kanyang pagpanaw, kasi sinasabi may mga alegasyon na may foul play daw po sa pagkamatay nitong si General Camilo Cascolan. Pero hindi na muna natin tatalakayin ngayon yan kasi malalayo po tayo sa topic, kaya patuloy po nating pakinggan ito pong sinasabi dito ni Attorney Andres. Now, I think the Office of the Prosecutor, in accordance with its prosecutorial discretion, nakita nila na releasing the names of the co-perpetrator may not actually do harm dun sa potential victims at witnesses. Kaya nirelease po nila yan. At I think they also want to provide the public with the context of the charges against Mr. Duterte. That's why they released a lesser redacted version. Okay. Attorney, sa akin, as a layperson, when I saw yung common plan, kumbaga, can we say this is sort of like a preview into how the prosecution will argue the case against former President Duterte? Kumbaga, may common plan, ito yung mga players, may flowchart pa. Ganun ho ba yun? Yep. Yes, I think so. And I think ang hindi naman yan sikreto, na simple lang naman yung papakita ng prosecutor, papakita nila na talagang may systematic at widespread attack on the civilian population. Kasi isa po yan sa mga elemento ng crimes against humanity for murder. At actually, sa tingin ko lang, sisimplihan lang nila yung pag-present nila ng evidence at arguments against Mr. Duterte. Pero does this mean arrest warrants are forthcoming against these personalities named? Okay, 2 answers. Number 1, as to arrest warrants, we don't really know. Ito na yung mga mahalagang impormasyon kasi yan talaga yung katanungan ng tao ngayon. Lalabasan ba ng warrant of arrest itong mga co-perpetrators ni Rodrigo Duterte? Sa pagpapaliwanag po dito ni Attorney Andres, 2 posibilidad ang pwedeng mangyari o 2 sitwasyon. Yung una nga, yung secrecy ng issuance ng warrant of arrest, at saka yung mga sumusunod, pakinggan na natin direkta kay Attorney Andres. For sure. Why? Technically, any application for an arrest warrant is sealed. It is secret. But secondly, if we just follow the logic of the document containing charges,
it's just logical to expect that there might be a potential arrest warrant in the future. Yun po yung dalawang sitwasyon mga tol. Napakasikreto ng issuance ng warrant of arrest. At nakita po natin yan sa nakaraan nang si Rodrigo Duterte ay arestuhin na ng ating otoridad dito sa Pilipinas. Kumalat ang impormasyon na meron na daw pong warrant of arrest itong si Rodrigo Duterte. Tikom ang bibig po dyan ng ICC at ang ating gobyerno. In fact, ang ating gobyerno noong mga panahong iyan, every now and then, natatanong ang ating Secretary of Justice, Secretary of Interior and Local Government, no say sila. Hindi nila kino-confirm nor dinideny the existence of the warrant of arrest against Rodrigo Duterte. Pero nagulat na lamang po tayo nang pabalik mula sa Hong Kong si Rodrigo Duterte, nakaabang na ang mga kapulisan sa pangunguna ng noon ay director ng CIDG na si General Nicolas Torre III. At yun nga po, kumpirmado na meron ng warrant of arrest. Pero, kailan ba ni-request ng prosecution yung warrant of arrest prior to March 11? February 7. No? Kaya tingin ko mga tol, yung logical conclusion or logical thing na maaaring mangyari po dito ay magkakaroon din ng warrant of arrest ito pong grupo ng mga co-perpetrators na ito. Ang tanong na lamang, bagamat secret, na-i-apply na kaya yan ng prosecution? Ako, malakas ang pakiwari ko mga tol na i-apply na yan. This is my opinion ha. Wala po ito sa balita, baka ma-misinterpret nyo ako. Ang opinion ko, sa aking pakiwari, baka na-i-apply na po yan, baka na-i-apply na po yan ng prosecution, at baka meron ng warrant of arrest. No? Opinion ko po yan, hindi po yan balita. Malalaman po natin sa mga susunod na pagkakataon kung meron na nga talaga. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Okay. Now, Senator Lacson has spoken and said if there should be such, they should be these officials, current officials or former, should be given the opportunity to be to contest it before a local court. What do you think of that? Okay, dalawang sagot din, ano? Assuming there's an arrest warrant. Okay, ang problema kasi yung rules of procedure na in-issue ng Supreme Court last October is on extradition. At nag-apply lang po yan. Ito, dapat din natin itong maintindihan, ano? Na meron pong nilabas na proseso o procedure ang Korte Suprema patungkol po sa maaaring maging problema ng Pilipino sa ibang bansa o paglabag nila sa ibang bansa. At ito ay tumutukoy sa tinatawag na extradition. At ayon nga po sa pagpapaliwanag dito ni Attorney Andres, ang extradition ay sa pagitan lamang ng mga estado. Meaning, sa pagitan ng mga bansa. Hindi po kasama dito ang international organization such as the ICC. Kaya hindi po applicable ang extradition kay Rodrigo Duterte at dito na rin sa mga co-perpetrators na ito. The appropriate law daw ayon dito ngayong Republic Act 9851 Section 17. Ituloy po natin ang pakikinig dito. Base sa rules on extradition sa mga states po. Now, the ICC is not a state. It's an international organization. So, hindi po papasok doon sa rules on extradition. Saan papasok yung ICC arrest warrant in a hypothetical situation? Papasok po siya doon sa Republic Act 9851, which is our International Humanitarian Law Act, Section 17. Kung may pong person na nasa Pilipinas who's being investigated or prosecuted before an international tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Now, naging state practice po, sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas, si Mr. Duterte sa ICC. So baka yung pong pwedeng gawin. For Senate Baka pwedeng gawin. Kasi alam nyo mga tol, may mga maaaring pagbabago dyan eh. Lalong-lalo na merong petition ng Duterte Camp sa Korte Suprema. At kung papabor para sa kanila ang desisyon ng Korte Suprema, mababago talaga yung naging previous action ng ating gobyerno sa pag-aresto dati kay Rodrigo Duterte at i-compare ngayon ito sa pag-aresto dito sa mga co-perpetrators. Bago natin ipagpatuloy ito pong interview kay Attorney Andres, balikan po natin yung balita kanina sa GMA News. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa,
Kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Mensahe ng palasyo sa mga pinangalanang co-perpetrator. Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Sabi naman ng palasyo sa mga taga-suporta ng mga pinangalanang co-perpetrator, hindi kailangan magkagulo sakaling maglabas nga ng warrant ng ICC na legal umano at bahagi ng paggulong ng hustisya. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Tama. Hindi po maaaring impluwensyahan. Sa kabila ng mga pahayag na yan, ay hindi raw pinag-uusapan sa ngayon Nag-agree ba kayo doon, mga tol? Ako, 100% agree ako na hindi kayang impluwensyahan ng sino man ito pong ICC. No? Kasi dito sa Pilipinas, wag na tayo magplastikan. Ang daming ng mga dapat na-convict na noon, pero dahil sa impluwensya ni Rodrigo Duterte, hindi na-convict. Ako naman, karapatan ko itong sabihin, i-criticize kung ano man yung mga naging desisyon ng korte noon. Ano ang pinakamagandang halimbawa ng desisyon ng korte na nag-acquit sa isang akusado sa seryosong krimen? Ito yung akusado noon sa multiple counts of homicide. Sino yon? Si Gerald Bantag, na ngayon ay nagtatago na. Kung si Gerald Bantag, kinunbik yan sa pagpatay ng nasa 10 person deprived of liberty noong nagawa niya nga yung di umano, di ba, nakita nyo sa balita, kunyari may tama pa siya kasi sumabog yung granada eh. Ang galing ng pagsabog ng granada, ang tinamaan ng mga shrapnel, 10 katao, patay lahat. Acquitted siya doon. Di sana kung nakonvict siya doon, hindi niya na nagawa di umano yung pagpapapatay kay Percy Lapid noong October 3, 2022. O yun ang problema, no? Kapag ka naiimpluwensyahan ang desisyon ng korte. Okay, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Iyon ang muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC para sa GMA Integrated News. Tuloy-tuloy lang tayo sa Ivan Merina pakikinig sa nakatutok, balita, mga tol. 24 oras. Sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC, tinukoy na kasabwat o co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war, sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Mula 2011 hanggang 2019, kasama raw sila sa pagpapatupad ng plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder. Sa kaso ni Senador Go, nagsimula raw ito noong personal aid at special assistant pa siya ni Nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the president. Mariing itinanggi ni Go ang alegasyon ng ICC prosecutors na tinawag niyang walang basihan, one-sided at hindi patas. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad. Di ba kayo nasasaktan dito sa kasagutan ni Bongo? Nililinis niya ang kanyang kamay. No? Never niyang sinabi dito sa kanyang naging statement na walang kasalanan si Rodrigo Duterte kaya wala din akong kasalanan. Hindi niya pinagtanggol dito si Rodrigo Duterte. Ang pinagtanggol lamang dito ni Senator Bongo yung kanyang sarili. Biruin mo, sasabihin niya rito, special assistant to the president siya at executive assistant. Pero wala daw po siyang sinunod na anumang illegal na utos ni Rodrigo Duterte. At kung meron man daw illegal na utos, hindi niya ito susundin. Nakikita ninyo ngayon, mga tol, kung paano iniiwan na si Rodrigo Duterte ng kanyang mga pinagkatiwalaang tao. Itong mga tao na ito, dati nangako po ito, sasamahan siya sa kulungan. Si Senator Bongo, I will go to jail. Sabi niya, with him. Si Senator Bato de la Rosa, sasamahan niya rin sa Hague, Netherlands, si Rodrigo Duterte. Ano na ngayon? Yung mga sinasabi nila na yon, nakalimutan na nila. Kasi dito, interest na talaga nila ang titingnan nila. Kalayaan nila. Pero masakit iyan kung ako tagahanga ni Rodrigo Duterte, kung ako sumusuporta kay Rodrigo Duterte, baka magtampo ko dito sa mga ganitong payag. Biruin ninyo, yung tatay ninyong karton,
Grabe mga tol, akala ko nung una meme ito. Kaya hindi ko sinasakyan. Akala ko talaga meme ito. Akala ko AI. Nagulat ako nag-appear sa timeline ko sa Facebook. May naka-live streaming doon sa Netherlands. Tapos, ito yung nakatutok ang camera. Tatay na karton. Grabe naman. Anong utak meron tong mga tao na ito? Grabe yung pagiging panatiko nila kay Rodrigo Duterte. No, binabagyo ng yelo, pero yung tatay nilang karton, ayan. Live stream po yan mga tola, live stream. Tatay na karton. Hindi po yan AI, kaya nagulat talaga ako. Anyway, balik na po tayo dito sa pakikinig sa balita. Bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant ng alkalde noon ng Davao City. Nakasaad sa kanyang press release na ang kanyang mga responsibilidad doon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Dagdag ni Go, walang inutos na illegal sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang illegal na utos mula kanino man. Sa huling sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go at naglabas din siya ng litrato habang namimigay ng relief goods sa Davao City nitong Biyernes. Pero sa kaso ni Senador De La Rosa, mula Nobyembre pa siya hindi pumapasok sa Senado mula nang umugong na may warrant na ang ICC laban sa kanya. Ito masaklap dito eh. Okay lang na huwag ka nang pumasok. Pero sana yung sahod mo, magkusa ka na, huwag mo nang tanggapin. Biruin ninyo mga tol, noong Disyembre, tumanggap pa ito ng kulang-kulang or more or less 1 milyong piso. Magkano po ang sahod ng senador? Nasa 300,000 pesos. O meron siyang 13-month, meron siyang 14-month. Magkano na yon? Almost 1 million pesos. Tapos hindi nagtatrabaho. Sumahod ng Nobyembre, sumahod ng Desyembre, sumahod ng January, sasahod ngayong February, hindi nagpapakita, hindi nagtatrabaho. Yun ang masaklap dito eh. Pera po ng taong bayan yun. Tapos hindi siya nagtatrabaho. Pero paminsan-minsan ay nagpo-post ito sa social media. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutors sa kaso mula rin ng alkalde pa lamang si dating Pangulong Duterte. At siya naman ay nakaupong hepe ng Davao City Police at kalaunan ay naging PNP chief. Wala pa siyang tugon sa pagpapangalan sa kanya ng ICC bilang kasabwat sa drug war. Pero nabanggit noong handa siya humarap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Naniniwala ang ilang senador na hindi pwedeng arestuhin ang sinumang senador sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Mali po yan. Ano? Senator Risa Ontiveros, hindi po tradisyon yan. Maaari kortesiya. Katulad ng sasabihin dito, nito pong si Attorney Andres. A matter of courtesy mula sa executive branch of the government towards the legislative branch. But hindi po yan tradisyon, Senator Risa Ontiveros. Kasi kung babasahin po natin ang Article 6, Section 11 ng ating saligang batas, nakalagay po doon yung parliamentary immunity and immunity from arrest ng mga mambabatas. Ang immunity from arrest ay para lamang po sa mga kaso na ang kaparusahan ay hindi po lalagpas ng 6 na taon. Ibig sabihin, 6 years and below, hindi ka pwedeng arestuhin while in session. No? Pero 6 years and 1 day and above, dapat arestuhin ka. Kasi wala na po yun sa saligang batas. O baka sabihin nyo, nagmamagaling tayo dito. Basahin po natin ang 1987 Constitution ng Article 6, Section 11. Sabi po dito, a senator or member of the House of Representatives shall, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Maliwanag po yung sinasaad po dyan ng saligang batas. Kaya I do not agree dito po sa naging pahayag nito pong si
Senator Risa Ontiveros. Kung nasa labas ng Senado naman, maaari bang gawin ang sinapit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies dito. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila, Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat idaan sa local court ang anumang arrest warrant galing sa ICC o ibang foreign court. Pwede aniyang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang sa issue. Diyan, di rin ako nag-agree. No? Mas inaagrihan ko yung naging aksyon ng ating gobyerno kasi merong basis. Itong paniniwala ni Senator Lacson, nakaakibat lang yan sa mga pagtatanong niya sa mga abogado na nakalin dito sa mga Duterte. No, kasi yung naratibo ng mga lawyers na sumusuporta sa mga Duterte, bawal yung ginawa po ng Pilipinas, kailangan idaan daw po sa korte, no? Pero meron pong pinangahawakan na batas, yung binabanggit po dito ni Attorney Andres na Section 17 ng Republic Act 9851. Ituloy na po natin ang pakikinig dito po kay Attorney Andres. Senators Bongo and Bato de la Rosa, can an arrest be carried out, attorney, while Senate is in session? Well, ganito na lang yan. When it comes to the Senate being in session, siguro a matter of courtesy, hindi. But, when nasa labas na po yung isang sitting senator, labas po ng premises ng Senate, pwede po siyang ma-arresto. In fact, my position, and this is my opinion, is that the Senate should not be a safe haven for anyone who's being charged, accused, or being a subject of an arrest warrant for an international crime. Okay. At meron po ba tayong difference technically and legally if we say co-perpetrator, co-conspirator, magka-level po ba yun or is one more grave than the other? Okay, ang co-conspirator, it's really a Philippine domestic league concept. Ang indirect co-perpetrator, that's an international criminal law concept po, nasa Article 25 ng Rome Statute. Na ang ibig sabihin lang nito, hindi naman pwedeng isang tao lang ang gagawa ng systematic at widespread attack against the civilian population. So ibig sabihin, mayroon pa po siyang mga indirect co-perpetrators. Yan nga po na pangalan, yung 8 names na yan. Now, syempre, mayroon ding direct perpetrators, yan po talaga yung mga pumatay at pumaslang dun sa naging. Parang dito yan sa atin, mga tol, kung ikukumpara, principal po ang tawag sa mismong mga gumawa, no? Pero yung principal po na yan, nahahati po yan sa 3. Kung babasahin po ninyo ang Revised Penal Code mula po sa Article 16 hanggang Article 19, nakalagay po doon, who is criminally liable, principal, accomplice, and accessories, respectively. Doon sa Article 17, nakalagay po doon yung principal. At ang principal po ay nahahati sa 3. Ito, setting po ito ng Pilipinas, mga tol, no? Ngayon, sasabihin ng mga basher natin, salita ka ng salita dyan, hindi ka naman abogado, criminologist po ako Dati din po akong pulis. Kaya very familiar po ako dito at tinuturo ko ito. Nahahati po yung 3 ay yung principal sa 3. Yung tinatawag na principal by inducement o nag-utos, principal by direct participation o yung mismong gumawa, at principal by indispensable cooperation. Hindi mangyayari yung krimen kung wala po yung kanyang kooperasyon. Halimbawa, nagbigay ng mapa, no? O kaya nag-text, nandito na yung tao, pwede nyo nang birahin. O yan po yung mga example ng indispensable cooperation. At kung i-compare ito kay Rodrigo Duterte, si Rodrigo Duterte yung parang principal by inducement dito sa atin. At itong mga co-perpetrators diyan po sa ibang bansa sa Crimes Against Humanity sa ICC na sina Senator Bongo, De La Rosa at iba pa, sila po yung principal by direct participation, no? O kaya by indispensable cooperation. Depende sa kanilang naging yung naging part doon po sa pag-commit ng inaakusang krimen
sa kanila. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. naging war on drugs. Kaya I think it just giving a overall context dun sa confirmation of charges. Kaya sa tingin ko po pinalabas po yung lesser redacted version ng Office of the Prosecutor. But now, Attorney Kaufman is saying it's political, and could this throw a monkey wrench on the confirmation of charges hearing? I don't think so. O Why? sagutin natin ito. Ang laking katangahan naman ng pagtatanong mo. Hindi naman kailangang sagutin na yan eh. No? Alam mo, Rice Andominate, total, maayos naman ang pagtatanong mo, pero sasabihin ko sa iyo, malaking katangahan ng katanungan na yan. Kung ang tinanong ni Lacson nakalinya sa mga Duterte, yan si Andres po, kanino naman nakalinya? Sa mga biktima. Kailangan pa bang itanong yon? Abogado po siya para po sa mga biktima. O, di ba? O, sipain na kita para hindi na tayo Number magtalo. one, the chamber does not consider, the chamber of the International Criminal Court does not consider any political considerations. Now, ang pagsasabi na ng political yan, it's an interpretation already. And anyone can make their own interpretation based on what their agenda is. But for the Office of the Prosecutor, it has that prosecutorial discretion in accordance with the Rome Statute and the Rules of Procedure and Evidence to show a lesser redacted version. But, Attorney, what's the likelihood that the ICC will go after the co-perpetrators? Doesn't the ICC usually go for the most guilty, especially when it comes to crimes against humanity? Tama naman po yan. But again, that's a separate process. Naku po, pinapasok na naman tayo ng mga tangang Duterte supporters. Ang payo ko lang sa inyo, wag po kayong manonood sa kupal. Kasi malaking katangahan yun. Sinasabi nyo, kupal ako. Tapos nanonood po kayo sa akin. Di ang tanga ninyo. Talaga itong mga tatanga-tangang Duterte supporters na to. Napakatanga talaga ninyo. Kasi ang issue ngayon sa... Mga tol, nangaasar lang ako ha. Alalahanin ninyo, pagka may nakapikon sa akin, magbibigay ako ng 100,000 pesos. Sa sino mang makakapikon sa akin. Kaya ko nga sinasabi yan para lagi lang pong kontrolado ang aking emosyon. Kung malakas ang aking pagsasalita sa maraming pagkakataon, hindi po ibig sabihin ng galit ako. Confirmation of charges hearing is yung case against Mr. Duterte. That's why it's prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Now, for the other cases, under the Philippine situation, there will be another process for that. At ang first step po dyan ay yung application for an arrest warrant. In fact, sabi ko, may narinig ako, isa sa inyo nagsabing, wala pa namang charges. Tama yan. Wala pa namang document containing charges Correct. against these 8 persons. Yeah. Kasi baliktad po sa ICC. Baliktad po siya sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, i-charge mo na ng information, tapos magpapalabas ng arrest warrant. Sa ICC, baliktad. Magpapalabas mo na ng arrest warrant, di ba? Yan yung naging experience kay Mr. Rodrigo Duterte. Nakita po natin. Special mention lagi dito si Rolando Guerrero. No? Kasi sa mga Duterte supporter, si Rolando Guerrero lang ang hindi ko tinatawag na tanga na nanonood dito sa ating programa. O kaya welcome dito, Rolando Guerrero ha. Huwag mong gagayahin yung mga tatanga-tangang Duterte supporter dyan na ang alam lang sabihin ay ad hominem. No? Kasi kung hindi naman nagsasalita itong mga Duterte supporter na ito, yung mga tangang tinagurian ko ng ad hominem, hindi naman kayo makakarinig sa akin ng mga tangang salita. Natin yan, nung March, di ba? Palabas na arrest warrant. Tapos yung document containing the charges, final po nung July 4. So it's the same procedure that will happen to the 8. Well, Arrest warrant muna, yes. wala pa lang. Wow. Pero Yes, related to that, attorney, so, bale, itong nilesen nila yung pagka-redact ng document in preparation for confirmation of charges. So, magyayari ba is, base sa kung anong magyari doon sa arguments ng defense versus sa prosecution, doon madedetermine whether or not mas malaki yung posibilidad na maglabas sila ng arrest warrant versus the 8? Okay, a separate issue kasi yung arrest warrant is, sa confirmation of charges, ang magiging issue talaga dyan is whether may sufficient evidence to show na dapat pong ituloy sa trial yung counts 1, 2, and 3 against Mr. Duterte. Now, kaya i-separate natin yung issue na yun kasi ibang process po yun with respect to the 8. Alright, what could have led Ombudsman Boying Remulla to announce that there already was an arrest warrant? He saw some alert What other alerts are given before an arrest warrant is actually made
or sent out? As Okay, explained to so us, dalawang- I'll just put some context into my question because we had DILG Secretary Remulla here, his brother, who said that that alert didn't come from him, but from the ombudsman himself, who saw some kind of an announcement. Is there such a thing? Okay, in my knowledge is if galing po sa ICC ang arrest warrant, meron po silang ang Office of the Prosecutor as well as the Interpol, meron po silang memorandum of agreement. Now, ang mangyayari po niyan, dahil ICC is not a state, it's an international organization, diffusion notice po. I think red diffusion notice po ang mangyayari. At papasa po yung arrest warrant na yan with a red diffusion notice dun sa state concern. Hindi siya ipapalabas sa lahat ng state members ng Interpol. There are about 196 or 195 state members. At sa context ng Philippines, diretso po yan sa Philippines at may office po dito yung Interpol. Yeah. Dito sa Philippines, So, yun po yung magiging, procedure po. Tapos, ang mag-implement naman po talaga niyan, yung Philippine authorities din. Kasi ang Interpol po, it's really more of a mechanism to cooperate. It doesn't have its own police force. Attorney, Ganon yung ginawa kay Rodrigo Duterte. Pero ang katotohanan ngayon dyan, ang presumptions of regularity nasa gobyerno pero kine-question yan ng kampo ni Rodrigo Duterte. Sabi nila, illegal ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Uulitin ko may batas na pinangahawakan ang ating gobyerno, Republic Act 9851, at yung ating membership sa International Police Criminal Organization. Meron tayong obligasyon doon bilang member countries. Pero dahil nga po, kine-question, nasa Korte Suprema ngayon yan. At yun po yung aantayin natin na lumabas ang resolusyon. Pero, hanggat hindi pa nagde-decide dyan ang Korte Suprema, yung presumption ng regularity ng action ng ating gobyerno ay nandoon. Meaning, legal ang presumption. Kung hindi pa lalabas yung desisyon ng Korte Suprema at naunang lumabas ang warrant of arrest laban po dito kina Senator Bongo, De La Rosa at iba pa, ano ang gagawin ng gobyerno? Siyempre, yung unang naging aksyon nila. Kasi pinipresume nga itong tama at legal. Maliban na lamang kung ang resolusyon ng Korte Suprema para sa petisyon ng mga Duterte ay pumabor para sa kanila. Siyempre, hindi na pwedeng gawin yon ng ating gobyerno at kinakailangan ng idaan ito doon sa sinasabi nilang proseso katulad ng sinasabi ni Lacson na dapat dumaan sa Korte ng Pilipinas. Ano ang magiging epekto nito? Doon po sa kaso ni Rodrigo Duterte, moot and academic na po yun. No? Unfortunately para sa mga Duterte. Pero siguro after the presidency of our President Bongbong Marcos, baka maging liable siya if ever. No? Kasi sa ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos immune from suit. No? Kung ano man ang naging pagkakamali, kung meron man, I believe wala naman, pwedeng yung gamitin po sa kanya ng mga kritiko niya kapag ka natapos na po yung kanyang panunungkulan sa 2028. Pero malakas ang paniniwala ko mga tol na walang nilabag na batas ang gobyerno po natin at tingin ko kakatigan ng Korte Suprema ang naging aksyon ng ating gobyerno sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout sa 100 plus na manonood po natin sa Facebook at 600 plus na manonood po natin sa ating mga YouTube channels. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. By the way, baka nanibago kayo. Tingnan niyo yung format, no, yung layout ng ating live stream ngayon, naka-portrait po tayo. Kasi nagtataka ako mga tol, kapag ka naka-landscape tayo, parang nalilimit yung algorithm natin. Mas marami talagang manonood kapag ka ganito po yung layout natin, naka-portrait, yung nakatayo. No, kaya tingnan muna natin, i-observe muna natin ito for days. Pagka nag-improve yung views natin, mananatili po tayo sa ganitong setup. Pero pagka hindi po nag-improve, babalik po tayo doon po sa landscape o yung nakapahalang na
layout po ng ating live stream. Maraming salamat sa inyo lahat mga tol. Bye for now.